Bakit yung mga nagsasabi ng katotohanan laging kinakagalitan? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Ruther Yusungay. Hello po sa inyo kapatid, happy birthday. At binabati ko rin po si Rayan, Unite, and family. I hope yung mga devotions po natin na ito ay magkaroon po ng tulong sa inyong paglagong spiritual. Now, yung pag-usapan po natin ay patungkol po sa isang propeta na naman, no? So, no, itong mga nakaraan na pag-usapan po natin si Elijah tsaka si Elisha. So, tingnan po natin yung timeline natin. Ito po si Elijah, panahon ni Ahab, at ito si Elisha, panahon na ni Jehu, no? Pero nagpang-abot sila, of course. Now, meron pong isang propeta rito na yung kamatayan ni Ahab, siya yung nag-prophesy. Siya yung nagsabi kung paano mamamatay si Ahab or kung kailan. So, ang pangalan po ng propeta na ito ay si Micaiah, son of Imla. Now, ang tanong po natin ay, ano bang sinasabi ng Biblia patungkol kay Micaiah? Nabasahin po natin sa 1 Kings chapter 22. Dito po makikita natin na si Jehoshaphat, okay, balikan muna natin yung timeline natin para may ano tayo, reminder, ma-remind po tayo kung ano nangyayari dito. Ito po si Jehoshaphat, siya po ay hari ng Judah at nakipag-alyansa po siya kay Ahab. So sabi ni Ahab sa kanya, pare koy, may gigirahin tayo, sama ka ba sa akin? Join ka ba sa akin? So sabi ni Jehoshaphat, okay, yung mga kasundaluhan ko, sa'yo yan, pati yung mga aking mga tauhan. So, basahin nga natin, no? Ito yung pagkakamali ni Jehoshaphat, nakipag-alayan siya sa isang masamang hari. So, sabi po dito, sabi ni King Ahab, so he asked Jehoshaphat, will you go with me to fight against Ramoth Gilead? Sabi ni Jehoshaphat, I am as you are, my people as your people, my horses are as your horses. Pero ito yung sabi ni Jehoshaphat, sabi niya, pero tanungin muna natin si Lord. First seek counsel of the Lord. And then verse 6 sabi dito, so the king of Israel brought together the prophets, about 400 men, and asked them, shall I go to war against Ramoth Gilead or shall I refrain? So merong 400 prophets dito. Ito po ay mga propeta ni Baal. So sabi ng mga propeta ni Baal, yay, sige, gawin niyo yan, go ahead, no, makipaggera kayo. Go, they answered, for the Lord will give it into the king's hand. Bibigyan ka ng katagumpayan. Kasi itong mga prophet na to, mga prophets na mga sip-sip to kay Jezebel tsaka sa mahal na hari. So si Jehoshaphat kasi isa siyang mabuting hari, kumikilala siya kay Yahweh. Sabi niya, is there no longer a prophet of the Lord? Yung hinahanap ko yung propeta ng Lord ni Yahweh. So sabi rito ni mahal na hari, merong propeta dito kaso ayoko sa kanya kasi laging pangit yung sinasabi niya sa akin. So dumako po muna tayo sa mga katuruan natin ngayong araw bago natin tuloy yung ating pagbasa ng istorya. Number 1 po, truth is no respecter of numbers. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga katotohanan patungkol sa katotohanan, no? Tatlong katotohanan patungkol sa katotohanan. Number 1 po, truth is no respecter of numbers. Ano po ibig sabihin nun? Yung katotohanan, walang paggalang yan, wala yang respeto, wala yang pakialam kahit majority pa yung nagsabi. Pag mali, mali. Pag kasinungalingan. Ang 1 plus 1, kahit sabihin ng 1,000,000 tao na 3 ang sagot, mali pa rin yun. Pero pag merong isang nagsabi na 1 plus 1 is 2, tama yung kahit nag-iisa lang siya, no? Yung truth, wala yung pakialam kung gaano karami yung nagsasabi ng kasinungalingan. So ito ay 400 against 1. 400 na mga bulaang propeta. Alam niyo po, kahit libo-libong mga tao nagsasabi ng kasinungalingan, yung kasinungalingan na yung kailan hindi yun magiging katotohanan. So ito po 400 na mga sinungaling, no, nagsisinungaling ng mga bulaang propeta. Kahit anong sabihin nila na magwawagi ito si King Ahab sa laban na ito, hindi pa rin magiging katotohanan yung sinasabi nila kung yan ay kasinungalingan.
So, sabi ni Jehoshaphat, hanap tayo ng iba, no, ibang propeta. So, number 2 po, truth tellers are often hated. Yung mga nagsasabi ng totoo, yan yung madalas kinamumuhian, kinagagalitan, kinababadtripan, kinaiinisan ng mga tao. Truth teller eh. Sa totoo lang, tayo naman talaga mga tao, pag nagsasabi sa atin na mabubuting bagay patungkol sa atin, kahit kasinungalingan, kahit hindi totoo, tuwan-tuwa tayo. No? Pero pag nagsabi sa atin na, ang pangit ng bestida mo, kasi totoo naman, sobrang pangit, hindi talaga bagay, nagagalit tayo, di ba? Pangit ng ano mo, ng datingan mo, pangit ng barong mo, hindi bagay sa'yo. 'Di ba? Ayaw natin 'yon. Gusto natin kahit hindi bagay sa atin, kahit pangit-pangit natin do'n sa ano, sa pormahan natin, sasabihin sa atin bagay, no? 'Yun ang gusto natin eh. Yung truth tellers are often hated. Kaya nga kung ikaw ay laging nagsasabi ng katotohanan, expect mo marami kang magiging kaaway. So i-minimize mo na lang sa pagiging loving, no? Say it in a loving way. Tandaan natin, truth tellers are often hated. Tignan niyo po ito si Mikaya, nag-iisang propeta lang siya na nagsasabi ng katotohanan. Kaya siya yung kinamumuhian ng lahat. So si ano po, yung mahal na hari, si Ahab, pinatawag niya, sige tawagin na nga yan. Kunin niyo na nga yan. Marahil nga, nasa bilangguan to si Mikaya eh. So, kunin niya nga yan, padala niya dito si Mikaya. Ito po yung sabi ng mahal na hari kay Jehoshaphat na hari ng Judah. There's still one prophet through whom we can inquire of the Lord. But I hate him because he never prophesies anything good about me. Eh natural, masamang hari to si Ahab. Talagang sasabihin ng mga propeta yung katotohanan na masasama patungkol sa kanya. Sabi nito, but always bad. He is Micaiah, son of Imla. Ayaw kasi ni Ahab ng katotohanan. Sa totoo lang, yung mga tao gumagawa ng masama, yung mga taong namumuhay sa kadiliman, ayaw ng liwanag, ayaw ng katotohanan. Kaya ayaw nila dito sa mga ganitong klaseng mga tao, mga truth tellers. So, sabi ni Jehoshaphat, the king should not say such a thing. Jehoshaphat replied. So, pinatawag na nila si Micaiah. Tapos yung mga propeta ni Baal, talagang todo. Sabi rito, si Zedekiah, isa sa mga propeta, this is what the Lord says, with this you will gore the Arameans until they are destroyed. Magtatagumpay tayo. Tapos yung sumundo kay Micaiah, ang sabi, nakita mo na yung mga propeta dito ni Baal, laging positibo. Tapos ikaw, negatibo sinasabi mo puro pangit patungkol sa hari. So sabi niyang sumundo kay Micaiah, look, the other prophets without exception are predicting success for the king. Let your word agree with theirs and speak favorably. Gumaya ka na rin sa kanila. Pero sabi ni Micaiah, you know what? Ang pwede ko lang sabihin sa hari ay kung ano yung pinapasabi ng Diyos. At ang pinapasabi ng Diyos ay yung totoo. I can tell him only what the Lord tells me. Kung ano yung pinapasabi sa akin ng Diyos. So, pangatlong katuruan po natin, bukod sa yung mga nagsasabi ng katotohanan, kinamumuhian. Pangatlo, truth hurts. Yung katotohanan po, masakit talaga. And it hurts deeply when it is despised. So ito po si King Ahab, ayaw na ayaw niya ng sinasabi ni Micaiah. Ano ba yung sinasabi ni Micaiah? Ang sinasabi ni Micaiah, kaparusahan patungkol sa kanya. Particularly dito sa laban na ito, sa gera na ito. Kasi sabi niya, gusto kong gerahin yung Syria eh. Sabi ng mga propeta, sige, gerahin mo yung Syria. Sabi ni propeta Micaiah, kamamatay mo yan. So, sabi rito ni propeta Micaiah, medyo iniba niya yung pagkakasabi niya rito eh. Yung sinabi niya rito yung una, yung anong gusto marinig ni Ahab. So sabi ni Ahab, ano ba talaga Micaiah, ano bang prophecy? Sabi ni Micaiah, attack and be victorious. Yun yung gusto mong marinig, di ba? Attack and be victorious, for the Lord will give it to the king's hand. Sabi ni mahal na hari, you're joking me. Sabihin mo na yung totoo, ano ba talaga? So sinabi ni Micaiah, I saw all Israel scattered on the hills like sheep without shepherd. And the Lord said, these people have no master. Let each one go home in peace. So, huwag na lang kayo makipaggera kasi talo rin naman talaga kayo. Pero ano pong ginawa ni Ahab? Nireject niya yon.
nilabanan niya yung katotohanan, and to make the long story short, yun yung kinamatay niya. Basahin niyo po yung istorya. Merong isang tao pumana, no, randomly. Saktong-sakto tumama doon kay Ahab. Bakit? That's the plan of the Lord. Talagang gusto na ng Diyos na tapusin na siya dahil sa katigasan ng kanyang ulo. So truth hurts deeply when it is despised. Pag nilabanan mo ang katotohanan, yung katotohanan rin ang dudurog sa iyo. Because truth can never be defeated. So bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, number 1, choose truth even if you stand alone. Piliin mo ang katotohanan kahit na mag-isa ka lang against 400 prophets, false prophets, against the whole world, against all your classmates, against all your workmates. Sabihin mo kung ano yung totoo kahit nag-iisa ka na lang. Tumindig ka sa katotohanan kahit mag-isa ka na lang. Dahil kapag ikaw tumindig ka sa katotohanan, ang Diyos ay panig sa iyo. At pag ang Diyos ay panig sa iyo, walang makakatalo sa iyo. And number 2 po, be an apologetic truth teller. Ito yung sasabihin mo yung totoo kung ano talaga yung totoo. Unapologetically. Ano ibig sabihin ng unapologetic? Yung hindi ka na magsasorry, sorry ito kasi yung katotohanan eh. Wala na, diretsuhin mo na. Pero you have to say it in a loving way para again, ma-minimize yung mga taong magagalit sa iyo. Pero alam niyo po, yun talaga yung kailangan ng mga tao, truth teller. Kasi ang dami dyan. Puro magaganda sinasabi pero di naman totoo. O kaya maganda lang yung sinasabi pagkaharap, pag nakatalikod na, hindi na maganda. Mas maganda yung sasabihin sa'yo straightforward kung ano ba talagang mali sa'yo para maitama mo. Kesa sa namumuhay ka sa kasinungalingan, pangit pala ng ugali mo, pangit pala ng pananalita mo, wala man lang nagsasabi sa'yo. Kaya point number 3, speak the truth even when it hurts. Sabihin mo yung katotohanan kahit na nakakasakit ng kapwa. Sabi nga po rito sa Proverbs chapter 27 verse 5. Kaya biblical yan eh. Speak the truth even when it hurts. So sabi rito sa Proverbs, better is open rebuke. Mas mabuti na i-rebuke mo isang tao openly, wala kang tinatago, than hidden love. Sinasabi mo, mahal mo yung isang tao pero hindi mo naman sinasabi sa kanya yung katotohanan. Hindi pagmamahal yun. Mas maganda na yung open rebuke kahit magalit siya sa'yo. Yun ang totoong pag-ibig. Mas mabuti ang hayag na pagsaway kaysa nakatagong pagmamahal. Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na mahal kita, tapos hindi mo naman siya sinasaway sa mali niyang gawain. Hindi mo pinagsasabihan. Hindi mo pwedeng sabihin sa kaibigan mo na mahal mo yung kaibigan mo pero hindi mo sinasaway. Hindi mo sinasabi kung ano yung mga maling bagay patungkol sa kanya kasi natatakot kang ma-offend siya. Hindi pagmamahal yon. So sabi dito, better is open rebuke than hidden love. Alam niyo po, kailangan talaga natin ng mga taong mga truth tellers. Madaling mahalin yung mga taong nagsasabi sa atin puro magaganda. Pero actually, hindi yun ang kailangan natin eh. Ang kailangan natin magsasabi sa atin ng totoo kahit na masasaktan tayo. We need those people. Kung merong mga taong ganyan sa buhay mo, appreciate them, love them. You need them. Kasi kung wala sa'yo magsasabi kung ano yung totoo at kung ano lang yung gusto naririnig ng iyong tenga, kawawa ka. No? Hindi ka talaga totoong mahal ng mga taong nasa paligid mo. Para po sa ating discussion, why do we need those people who hurt us with truth? Bakit kailangan natin yung mga tao na nagsasabi sa atin ng katotohanan kahit na masakit para sa atin? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper video, pag-usapan po natin yung what is the relationship between the physical and spiritual realms. Kasi po dito sa Bible verses na pinag-aaralan natin na ito, may nangyayari sa spiritual realm. Magkasabay yung physical at spiritual. Pag binasa niyo po yan, habang nag-uusap sila Micaiah, si Jehoshaphat, tsaka si Ahab, meron ding nangyayari sa spiritual realm. At yan po yung pag-uusapan natin. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for being the God of truth. Help me choose truth even when I stand alone. Give me the courage to remain faithful to your word despite opposition.
criticism, or rejection. Make me an apologetic truth teller who speaks with both conviction and love. Guard me from the fear of man and the desire to please people more than you. Teach me to speak the truth even when it hurts, knowing that faithful wounds can bring healing. Give me humility to receive correction and wisdom to correct others graciously. May your truth guide my life and glorify Christ. Amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Rita na partner po natin sa devotion natin na ito. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Na kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow.